project. Kada apo, matulungan na kami, mapatibkot pamati mi. Kuta Diyos, agbalin kadi, nga karit kada kami ng Diyos, dito tapno. At adapay nga masilid kami kenka. Wala po, bindisyon ang laliti sa om, pasang kadipon mo, kandali ka anak mo, nagdangag, agbuya, kaya ako, may mutag ka sa Diyos. Nagyaman kami kinka, kukang kami ng gloria, katayawan, panagyaman kin para kay kano. Itinagan na po kay Jesus, umot kami ito. Amen. Okay, so, good morning everyone. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, isang aral na naman ang ating tatalakayin tungkol sa Tagalog. Ano ba sabi ni Pastor? Ang alibughang na. Pero sa ibang translation, ang nawala at natagpo ang anak. Diba? Ang nawala, alibugha, ibig sabihin yung ginusto niya, yung ginusto lang niya, yung kung ano yung nasa isip niya. Okay? Pero dito, tingnan po natin na ang grasya ng Panginoon is greater than failures. Diba? Ti parabo iti Diyos, dakil nga amang ng dagiti, failure ko natin ito dagiti, nagkamalyan, failure, nakaragregan tayo, so, kitan tayo, di mat ada di mathematics, 8 is greater than 4, kung ko na tayo dyan. So, kasi kay na so grace is greater than failures. Okay. So, iti Luke 15 verse 11 to 24, intay adalin kakabsat may panggap iti prodigal son. The prodigal son, which is ito yung nawawala at natagpo ang anak. Dito natin makikita the prodigal son, a type of the redeemed sinner. Di ba? Yung redeemed sinner, ibig sabihin siya yung salakan, may salda, natubos nga managbasol. Tadakin ko natin pa nagbabawi. So, the prodigal son is a complete story of ruin, napirdin, and reconciliation. Nabukal mutlaan. Nadadaan, ngam nabukal mutlaan. Okay. So, kitaan tayo kakabsat. Basagot, manipod, iti Tagalog. Basahin ko ng Tagalog para yung mga tagapakinig natin o yung, pwede nilang maunawaan. From 11 to 24. 11 to 24. Sa Tagalog po tayo. Ang nawala at natagpo ang anak mula po sa Lucas 15 verses 11 to 24. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Okay? Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipasan ng araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Lahat, walang natira, lahat binigay sa kanya. Okay? Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain iyon, kaya siya nagsimulang maghirap. Okay, namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito ng isang babuyan. Tigre, kakabsat, babuyan. Okay. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga buwang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ano yung mga buwang kahoy na kinakain ng mga baboy? Ipil-ipil, Ano pa yun? Saba. Mga buwang kahoy na kinakain ng mga baboy. Mula dito makikita na ako ng lagrugi, di ba? Lahat na ito. Okay. Saba, nagtinag ng yawas. Kasi di ba, nalagrugi tayo Ngunit, okay, sa mga sandali yun, ngunit napag-isip-isip niya kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili niya, okay, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako yung namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya nagpasyang umuwi sa kanila. Okay. Malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa,
po siyang sinalubong, niyakap at hinalikaan. Okay. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, ito na, tinawag ng amang kanyang mga alila, madali, kunin ninyo ang mga pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suutan ninyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo magdiwang. Mga guya, ibig sabihin nito, yung mga alaga nilang mga hayop, yung kung sa Ilocano sana, yung mga urbon na baka, urbon na tupa, yung talagang mga magaganda yung ano nila, yung mga pangangatawan ng mga hayop na ito, alaga nilang hayop. Okay. Sapagkat, sinabi niya, kasi sabi niya, magdiwang, tayo magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, na walang ngunit muling natagpuan, at silang ay nagdiwang. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita sa umagang ito. So makikita natin, sinabi ko kanina, this is a complete story of ruin and reconciliation. First, in verse 12, anong masasabi natin sa verse 12? Balikan natin sa verse 12. Di ba sinasabi dito sa verse 12? Sinabi ng kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. This is a self-will. Tawag po natin dito ay self-will. Yun yung bukso ng kanyang isipan. Tarigagay. Sa Ilocano, ajiti tarigagay na. Ajiti kayat di panunod na. No, natin nagbaltikan di ulo na. So, ti kayat na isang makunko na tayo. Self-will. Okay? And self-will. Yung verse 13, sa verse 13, ang tawag natin doon sa verse 13, maliwanag na doon. No, sinabi niya na ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng amang kanyang ari-arian. So, that is self-will of the prodigal son. Ibig sabihin po nyo, kung ano po yung bugso ng kanyang damdamin, kung naisip niya, yun ang gusto niya. Hindi inisip lang niya yung sarili niyang kapakanan. Okay? Number ako ng number. Sa verse 13, tingnan po natin, anong masasabi natin verse 13? Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lugar. Pinagbili niya, very selfish, di ba? Pinagbili niya yung susunod na yun. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na ito naging isang linggo, isang buwan. Pagkakuha niya ng kanyang ari-arian na galing sa kanyang ama, yun yung mamanahin niya. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte. Baka nilagay na sa Facebook siguro, for sale, 10 hectares, 60 hectares sa may dulo ng ganito, may 80 hectares ito, lahat na yun, pinagbili na niya. Napaka-selfish, di ba? Hindi na niya inisip na pinagpaguran ng ama yun para lang sa mga anak. Hindi na niya inisip. Okay. Yung susunod na yun, sa verse 13, sa pangalawang pangkat po ng verse 13, eto na. Okay. At nagpunta siya sa malayong lupain. So what we gonna say that one? It's separation. Talagang siniparit na niya, nilayo niya ang sarili niya doon sa mismong lupain kung saan sila nakatira. Separation. Siya ang gumawa, di ba? Hindi sinabi ng tatay na, o doon ka anak ha, para hindi mainggit yung kapatid mo ha. O doon ka anak ha, at doon mo lustayin na, hindi. He did by himself. Yung pagsisipay, yung hiniwalay niya sarili niya, lumayo siya. So yung tinatawag natin sa verse 13, sa second part, na separation. Because nagpunta siya sa malayong lupain. And the third part of verse 13, it says that, nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. When we say sensuality, nakita ko kanina ang ibig sabihin. This is just a worldly desire. Nandun yung mga babae, sexual intercourse with those. So kahit lang sa word, hanggang ibalbalikasin, wag ko nang i-elaborate when we say sensuality. Meron ditong involved na mga babae. Kasi sa paglustay, inumin, sugal, babae, lahat ng sensuality na yung napakadelikado. It's a fleshy desire.
So, lubong, Makamundo. tayo, gartem iti bagi kung natay dahil kakabsat. So, sensuality, it just involved with sexual intercourse of those prostitutes or someone else. Okay. So, in verse 14, nakita natin, mga kapatid, nang maubos na ito, anong nangyari? Nang maubos na ito, nagkaroon ng taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. This is now the spiritual destruction. When we say spiritual destruction, naibusan, taggutuman. So kaya't nagsimulang naghirap. Amoy kakabsat, namang magi ka nga nagrigatan. Amoy pagtutuukan. Nagrigat iyan. Nakarkaro pa nga tayong kung natayong kasla pagtutuukan niya yan na. Mabisbisinan, nabangbangsitan, di pa siguro agdiguson. Awanan iti, baka tilupot ng kagutay-gutayan. Di pa makadiguson, baka awan tigatang na shampoo. Awanan ata na mambangaran ti kan ti baabo yun. Ang pagkayin na. Awanan na, bangbangsitan. Di siguro pa dagiti kinakaida ng babae, di handay kan ka ng sunan. So this is a spiritual distraction. At the suffering. Kahit nasa dito yung kakabsat, spiritual distraction means it's like, but it is a suffering. Okay, in verse 15, kita tayo verse 15, kakabsat, namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Kita kakabsat, kaya na sa onda ito'y spiritual abasement. Kunana tikabsat. Spiritual abasement means he began to apologize with tears. Apologize with tears. Agbabawi. Agsang sangitan. I feel sorry for myself. I feel self-pity. I feel sorry what is my decision before. Regret. Yeah, ada jiti regret yung kakabsat. Ada ngaminin ka matulitsura. There is a public humiliation as well. Muna taan ang isulat din na baklang. Ang mamuda na taon na panidya dayo. Simbang put ijay ka nagbaklang. Di ka nagaduti kwarta na. Makita mo, sugal tayan na. Makita mo, pub tayan na. Beer house tayan na. Libre dito, libre di jay. Baka ti suot na pa hindi siguro di simbang put ijay ka. Tigit ate robe na talaga napaspas lang na. Oh. Iso nga. Nung tatan, maturturan. Iso na. So, this is what we call self-abasement. Kabsat. Yes. Okay. And number 16. Ano nakita tayo di number 16 na? Bisinin. Daytan una yun. Data ti karirigata na yun. Tanong mabisingkan, ay talang makan mo. Naku na dito yung sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga buwang kahoy na kinakain ng mga baboy. Buwang kahoy. Uri nga tapuyo pa yun, tabunga mo lang ay tako. Sabsago na natamo. Tayo na lang tayo. Nagkita na nagbiling nga buwang ti alangka, nga nalunglong suto. Sino ka na So, tayo tuwing kakabsat. This is the complete ruin or destruction at a prodigal son. No, kasto iti mapasama ka datay kakabsat. No, iti ugali tayo ko, datay makasarili tayo, at anang isina tayo iti bagi tayo, iti biyag tayo iti apo, kakayat tayo dagiti mapaspasama mo, dagiti gardeng iti nainlasagaan. Kita antay kakabsat, nagadun iti madingan na pintas. Ngam, gapo kakabsat kita antayo. Hindi, may kadwa nga pasat. May kadwa nga pasat. Narigatan nun, makita. So, nga kayo nagbuy-buya, no? No, balik nga prodigal, sang kastoy kakutuyo, barbasang kayo pa, naglampong kayo pa. Awanin, kakabsat, awan ti makanyon. Nga, Nakiloda na. wala, awan nga makanan. Sila po na natin. Ay, pati Kakaasim mo. Kakaasim, the prodigal son. Yung number 17, this is a good news, kakabsat. 17 ko na nagsuyan. Miris na. Okay.
There is a realization. Okay. Sis na. Number 70 ko na. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sarili. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito ng gutom. Nakanunot na, nagtugaw di suli, huno at kastalanganan. Ako na nanta, siyempre mga pati ka ng baboy yan. Pima na. Kung na nagaduti pakpakan na di alila. Wala ka nakikita na ibig, so tapay mo na naman. Samantalang chat ito, kunana, awan mo makanto, kunana. You realize there is a divine realization that comes into his mind. Okay. So awan dakis na no ma-realize tayo digiti nagbasulan tayo kunang sa hanggang kaputan na nga ato tayo ng tikwa tayo awan lang awan makan mo nabangbangsit ka nga ato tayo lang pride mo hanggang na sa dayjay. Okay? So, at verse 18, ano napasama ni verse 18? Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. There is a resolution now. Amo na resolution na nangako ka ta magbagi mo. May pangako ka na sa iyong sarili. Sinabi na sa kanyang sarili. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, ako'y nagkasala sa inyo at sa Panginoong Jesus. Sa mahal natin Panginoong Jesus. So, not that realization tayo kakabsa, adama resolution tayo. Mangako tayo, no? Agkari tayo, jay bagi tayo. Okay. In verse 19, what happened in verse 19? Okay. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako na isa sa inyong mga alila. May repentance na doon. Agbabawi ako, uray no pa, awatin na lang ama, uray hana ko nga anak ti. Titrato yo, kunan. Uray may sa akong kadagiti adito po, kunan. Nandaduma nagbaso tayo, alam mo na po, makasing kadikan niya ako, uray lakadikas tuyin, Ikatay nga ni Apo ti limited kat di Apo Diyos ka unlimited ti ayat na, di ba? Limited doon tayo kami ni Apo Diyos no kwa. So, kuna na dito uray na nagbaso lang ama kuna na to hana kun nga kwa amoy ni ti amatay ko nga kasti ti panangi ko ana hanga nagbali di pa nagkita na hanga nagbali di ayat na urayan na tayo agsubli ken kuana. Okay, verse 20. Ano napasamag ni verse 20 kakabsat? Nagpintasin ni verse 20 at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Okay. Nagpasyang umuwi. Past tense. Nagpasyang. Hanga agpamplano. Nagpasya na siyang umuwi sa kanila. Malayo pa man. Ito na, nagpasya na siyang umuwi. That is the divine return. Nagsubling kakabsan. Then, the second part, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. That is the reconciliation. Tahan mo mabaling ay baga nga, sinalubong, niyakap at hinalikan o may reconciliation. This is adatikwadan. Talaga nga, naging narakop dan at naging nasidugdan. Tadi hinalikan lang ako ni kakabsadan hanga flying kiss dito, hanga flying hug. Talaga. Sa immediate ba? Hindi nakita ng Yeah, sinalubong, patakbo. Nakita na, patakbo. Mabigbing na, anak na kat. Uray, gutay-gutay, siguro ti suot na. Nakalamlampungan, nakakutkutong, anak mo dahi ta. Di mat no, datay kat. Adalyo pa lang nila kay mo kat. Nilakay kita pala ti, no pagnan ko man nilakay mo, kasta, nilakay mo dahi dyan. No pagnan ko man nilakay mo, kasta, nila. Amu tayong, ma-discern tayo kung ating matatayo, the connection na, kaday direct na tayo. Okay, kastamot ni Ama. And verse 22, kita tayo verse 22. Ngunit, kung anong kastan, tinawag ng amang kanyang mga alila, madali, alis ko niyo! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit, pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Oh, see, reclothing. So, dapay lang nagiti manay kanya na, baka dapay lang natalawan na uno. Dapat ipinagururay ti ama. labong-labong.
Gaputa pinagururay di ama, ada sagsagana na latta nga kawus da ito'y anak na, taammo na agsubli. Taammo na agsubli. Ada namnaman na agsublin tumot laeng. Kastamot iti Apo. Hanga na wanan tinamnaman ni Apo. Kadagiti timmalikot ti pamati na, dagiti limamis ti pamati na, mangnamnama iti Dios nga agsubli dan tumot laeng. Pati kunana di jay, dagiti kukwak tumot laeng kunana jay. Malaksid laeng, no talaga nga di mo kahit agsublin, wano awan ti conviction kan, kinakayat mo nga sumurit ti lubungan, adakin kan. Okay. Tayo nga ron di reclothing. 12, verse 12. Kunana, suutan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Kitaan tayo kapsat. Adapel lang. Ano ito pundo ni tatang ng singsing. Kada sandalyas. So ito pakakita ang mati Diyos kanain na kasagana. Ito nagsubli tayo. Si Uuray. And then the last one, verse 23 and 24. Katayin ninyo, kunanan, mga pinatabang, hayop at tayo magdiwang. Okay. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, na ngunit siya ay nabuhay, na walang ngunit muling natagpuan. And rejoicing means at silang ay nagdiwang. Nagdiwang. Kakabsat kung gagayam, iti Diyos, makita tayo, the downward and the upward steps of the prodigal. Christ pictures the Father placing the ring of reconciliation in the hand of the returning son. Kaya nang sa unang kamsat ni Apostol Pablo, dito in-expand natin kapanunutan na, impakita na how a wonderful blessings that come to the reconciled sinner. Kita tayo, no kaya dito basahan maniputi Romans 5 verse 1 to 10, how the sinner reconciled to God. So kakabsat, kaya gagayam ulit nagpintas iti aramiden iti Apo, no da kayo naglamis kayo, timalikod kayo pamatiyo, at dapat ti gundaway. Agururay ni Apo, no ma-realize mo, at the resolution mo, agbabawi ka ti basol mo, agsubli ka ti Apo, mapukul man ti relasyon yun, itid ni Apo, iti karkarbungang, reclothing. This is the robe of righteousness. This is a robe that comes from the Lord. Kawusan na ka manen, iti dayag na. Kawusan na ka, iti kinaimbag na. Kinamatalag iti Diyos. Iti jay, agragrag sakto. Iti ribu-ribu ang hiles iti langit. Gapot at pinagsubli iti maysa. Napukaw, anak na. Amen? So, kakabsat, kanagayam, laglagod tayo iti parabor, dakdak ka nga amang, kan iti nakaragregan tayo. Madaydayaw iti Apo.